Nagukulan ng haba at wakas mong pagsinta. Tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos. Ang babasahin ko po na salita ng Diyos sa aklat ng Malakias. Niyakap mo ako, Talata 1, Kabanata 6 hanggang 14. ibig mo ako. At sabi rito, Kayang tumbasan. pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama. At nang alipin ng kanyang Panginoon, kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako iginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi nyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako, at pagkatapos ay tinatanong pa ninyo, sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? Nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain. At itinatanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay at may sakit. Subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matutuwa kaya siya sa inyo at ibigay sa inyong kahilingan? Magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo pakikinggan. Kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya, mabuti pang isarad na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng bansa mula sa silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat. Ngunit dinudungisan ninyo ang pangalan ko tuwing sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkaing walang halaga. Sinasabi ninyo, nakapapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ko. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop na panghandog sa akin. Akala ba ninyo tatanggapin ko yon? Sumpain ang sinumang nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan. Gayong may pinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawal. Ako'y isang haring dakila na kinatatakutan ng lahat ng bansa. May paliwanag ako sa aklat ng Malakias. Malakias, ikalawa. Basahin ko lang po ito sa English, tapos sa Tagalog. God clearly and purposely instruct the price. His servant leader to listen well to his instruction and give the proper honor to his name. Why? He tells them in verse 7,
that their lips should preserve knowledge, because they are God's messenger. Oh, if they would only listen and obey. Ang paliwanag sa Malakyas sa ikalawa. Ang Malakyas ikalawa ay bahagi ng aklat ng Malakyas na lumang tipan sa Biblia na nagsasaad ng mga misahe ng Diyos sa mga tao ng Israel. Sa kabanatang tinutukoy ang mga pagkukulang ng mga pari at ang kanilang kawalan ng paggalang sa mga bagay na banal. Binabalaan sila tungkol sa mga hindi wastong pag-uugali at ang kanilang pananaputahe sa pagsamba sa Diyos. Binibigyan din ang kahalagahan ng katapatan sa kanilang mga obligasyon sa Diyos at sa kanilang mga kasamahan, kasama na ang kanilang mga asawa. Ang kabuuan ng mensahe ay nauudyok sa mga tao na magbabalik loob at magsisikap na maging tapat at makatarungan. Ito po ang mabuting balita ng Malakyas. Naway inyong maunawaan ang aking binasa. Hanapin mo yung words na sinabi ko sa aklat ng Malakyas, Kabanata 1, talata 6 hanggang 14. Basahin niyo po yan ng buo. Tapos humingi kayo sa banal na Espiritu kung ano ibig ipakahulugan, kung ano ibig ipaliwanag sa inyo. Ang binabasa kong ito'y mismo galing sa Biblia. Bagamat may konting paliwanag, pero ayon sa aking udyok ng banal na Espiritu, may mga bagay tayong hinahandog pero hindi naman nakalulugod sa Kanya. May mga bagay tayong inaalay pero hindi naman karapat-dapat. Bakit hindi natin ialay sa ating Diyos na buhay ang ating sarili, ang ating oras, ang ating panahon? Ibigay natin sa Kanya. Yun ang mas nakalulugod sa Kanya. Yun ang magiging karapat-dapat. Ibigay natin ng buong buo sa Kanya ang ating sarili. At talikdan natin ang lahat ng mga gawang hindi maganda at hindi yun nakalulugod sa Kanya. Yan lang ang aking may papaliwanag sa inyo. Pero basahin nyo, maiintindihan ninyo yan. Maraming salamat po sa mga nakinig ng aking sinabi, ng aking binasa sa mabuting balita. Pagpalain po tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kabuhay po tayo lahat.